Magandang araw, ako po si Arvin Malasa sa Arvin Malasa Exclusive Video Edition. May batas ang tubig na hindi pwedeng baliin o suwayin o suhulan ni naman. Hindi uso rito ang overloading. Kahit anong bagay na ilagay mo sa tubig, umuukupa ito ng espasyo, kaya may peligrong umapaw ang tubig mula sa kanyang lalagyan. Kung masusobrahan ng mga bagay na kumukompetensya sa kanyang espasyo. Tingnan nyo na lang itong mga bangka at barko. Mayroon silang limitasyon. Limitasyon sila sa pasahero. Dahil oras na sumobra, pwedeng lumubog ang mga bangka o barko at lalamunin ito ng tubig. So, ang ibig sabihin dito, huwag nating pasobrahan dahil tayo ay pinalibutan ng mas maraming tubig kaysa lupa. Kahit tayong mga nasa lupa, hindi kasiguraduhan na ligtas tayo sa batas ng tubig kontra sa overloading. Kahit nasa ibabaw na tayo ng lupa. Kita nyo naman ang bagsik ng tubig. Kapag nagalit ito, hindi may tatanggi ang perwisyo at panganib ng baha. Kahit tayo'y nasa seguridad na ang ating mga bahay o opisina o eskwelahan ay nasa ibabaw ng lupa. Kung aaralin natin, overloading pa rin talaga ang ugat ng mga pagbaha. Ito ang mga struktura at mga kabahayan sa mga estero, ilalim, ibabaw at gilid ng mga tulay. Itong mga ginagawang pagtambak sa mga malalaking ilog at dagat para pagtayo ng subdivision at malalaking negosyo, lahat ito ay may tuturing na overloading. Overloading na lumulutang sa ibabaw ng tubig. Wala dapat ang mga struktura ito dahil labag ito sa natural na mapa ng kalikasan or the will of nature. Kung kinukumpetensya ang tubig na dating malayang nakakagalaw sa mga estero, kanal, papunta sa mga baybayin. Pero dahil nag-trespass o illegal na pumasok sa teritoryo ng tubig, ang lupa o mga struktura, umaapaw ang tubig mula sa kanilang lalagyan. Dahil nga ito ay hindi nababaling batas ng tubig. Batas ng nature yan eh. Hindi mo pwedeng kontrahin. Ang nakikita natin solusyon at ang nag-iisang solusyon ay yumuko tayo, sumunod tayo sa batas ng tubig, law of nature. Una, tanggapin natin ang ating kasalanan, ang pag-overload, pagpalagay o trisilbahin natin ang mga problema na ginawa natin sa madaling salita. Solusyonan natin ang overloading na ito sa tubig. Baklasin talaga at tiyaking hindi na makakabalik ang mga illegal structures sa mga daluyan ng tubig. At alam natin lahat na pati ang ating gobyerno na kaya lumalampas ang mga dapat lagyan ng mga bahay at negosyo ay dahil umaapaw na ang populasyon, partikular na sa Metro Manila. Pues, magbawas talaga ng populasyon. Sobrang dami na natin, pauwi na natin sa probinsya. Ang mga walang trabaho sa Metro Manila, doon sila bigyan natin ng pagkakitaan. Bitbitin kasama ang sobra-sobrang negosyo para maging source din ng hanap buhay at trabaho. Ang terminong relokasyon ay dapat bigyan ng bagong pagkakahulugan. Hindi lang pansamantalang tirahan o hindi permanente na mga masigurong hindi na sila makakabalik sa nililipatan nila at itinitirhan nila dito sa Metro Manila. Tama rin naman itong sentimento ni Quezon City Mayor Herbert Bautista na sa bawat pagbaha, lalo sa barangay Talayan, iyon at iyon na naman ang pamilyang kanilang inililikas. Ginagastusan na pinapakain na hindi nila naalala ang sila ay nakaperwisyo tuwing binabaha. Dahil lagi naman silang kinakanlong ng city government. Pabalik-balik lang. Panahon na para ialis sila sa kanilang mga kinalalagyan at ilipat sa permanenteng relokasyon imbes na sa evacuation center lang. Magandang araw, ako po si Arvin Malasa at ito ang Arvin Malasa Exclusive Video.